Sa wakas, inamin na nila kung bakit. Sa una, nangako sila sa Ukraine ng lisensya para sa paggawa ng mga Patriot na misail sa Ukraine. Pero bigla silang natakot sa desisyong iyon at nagsimulang tumanggi sa pagbibigay ng lisensya. Ang Amerikanong mamamahayag mula sa The Atlantic na si Michael Weiss ay naglabas ng artikulo na may tuwirang konklusyon. Sa isang banda, naging mas malakas at mas independent na ang Ukraine, kaya ang pagbibigay sa kanila ng lisensya para sa paggawa ng mga Patriot interceptor na missile ay maaaring hindi na ganoon kapakinabangan para mismo sa Ukraine, kundi para sa Estados Unidos ng Amerika at sa kanilang industriya ng depensa. Na maaring ito ay malaking kapasidad at kayang tugunan ng Ukraine ang kanilang mga pangangailangan. Pero sa kabilang banda, dito rin lumalabas ang totoong dahilan ng pagkaantala sa pagbibigay ng lisensya. Lumabas na ang mga kumpanyang Raytheon at Lockheed Martin ay opisyal na nagpapaliwanag ng kanilang mga pangamba di umano'y dahil sa posibleng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Pero ang totoo, natatakot sila na baka mas mapabilis ng mga Ukrainian ang produksyon at ang mas mahalaga, mas mura kaysa sa mga pabrika ng Amerika kaya't mapupunta ang mga order sa Ukraine. Kasabay nito, nag-aalala rin sa White House na dahil hindi na humihingi ng tulon ang Ukraine at ngayon ay wala nang natatanggap na libreng anuman mula sa Estados Unidos, kaya halos wala nang natitirang panghawakang paraan si Donald Trump para mapilit ang Kyiv. Ako si Alexei Pichi at pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. May mga lumabas na napaka-interesanteng impormasyon dito pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber. Kaya i-check nyo ngayon din. Baka nanonood kayo ng mga episode ko pero sa kung anong dahilan ay hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Sa ilalim ng video na ito, pindutin nyo ang subscribe button kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat sa inyo. Sige, simulan natin sa kronolohiya ng desisyon tungkol sa lisensya para sa paggawa ng mga missile ng Patriot sa Ukraine dahil ito ay mahalaga na makita mismo. Pagkatapos ng pagpupulong kay Volodymyr Zelensky noong Hulyo 28, nagbigay ng pahiwatig si Donald Trump na maaring makakuha ang Ukraine ng lisensya para sa paggawa ng mga misail na pangharang ng Patriot. Pero makalipas lang ang 2 araw, sinubukan din niyang alisin ang anumang positibong inaasahan na nagsasabing dapat mag-ingat ang Washington. Noong Agosto 8, muling nagbigay ng pahiwatig si Volodymyr Zelensky na pumayag na si Trump na ibigay ang lisensya para sa mga misail ng Patriot, ngunit hindi pa ito opisyal na kinumpirma ng White House. At ngayon, binanggit ng The Atlantic ng pagtingin ni Trump sa Ukraine ay hindi naman talaga naging maganda. Pero paminsan-minsan ay handa siyang gumawa ng mabuti para dito. At pagkatapos ay muling tumawag si Vladimir Putin o kaya ay bumisita si Steven Witkoff sa Moscow at ito ay muling nagpapalakas ng kanyang pagiging kontra sa Kyiv. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-iingat ni Donald Trump ay hindi dahil kay Vladimir Putin. Dahil paalala ko lang, 1 buwan na ang lumipas mula noon, noong hayagang ng hako si Donald Trump, natatawagan niya si Vladimir Putin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumatawag at wala ring anumang paliwanag. Paalala ko lang, noong 8 ng Hulyo sa Ankara sa panahon ng NATO Summit sa kanilang pagkikita ni Vladimir Zelensky, hayagang sinabi ni Trump na kakausapin niya muna si Zelensky pagkatapos ay lalabas siya at agad tatawagan si Vladimir Putin. Noong panahong yon, pati si Peskov ay nagsabi na oo, hinihintay namin ang tawag na yon. Handa si Vladimir Putin para sa pakikipag-ugnayan. Pero lumipas na ang mahigit 1 buwan at wala pa ring tumawag sa kahit kanino. Binalewala lang si Putin. Ang tunay na dahilan ng pag-aatubili na isiniwalat mismo ng The Atlantic na may sanggunian sa mga Amerikanong opisyal ay nasa ibang bagay. Ayon sa kausap ng publikasyon, ang mga gumawa ng sistemang Patriot ay opisyal na nagpapaliwanag ng kanilang pag-aalala dahil sa posibleng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Ipapasa ang mga teknolohiya sa iba. Ngunit ang tunay na dahilan ayon sa publikasyon ay ang kompetisyon at narito ang kanilang CP. Nag-alala sila na makakahanap ang mga Ukraino ng paraan para pagandahin ang Patriot at pagkatapos ay magagawa nila itong gawin na maramihan mas mabilis at sa mas mababang halaga kaysa sa kasalukuyang mga linya ng produksyon sa Estados Unidos. Dagdag pa ng publikasyon ang isang lohikal na pagpapatuloy.
Kapag natapos na ang digmaan, magagawa ng Ukraine na gumawa ng sobrang mga Patriot na misil para gamitin sa Estados Unidos o para muling ibenta sa mga kaalyado at kasosyo ng Estados Unidos. Dahil sa kanyang track record, maaring magawa pa ng Ukraine na gumawa ng sobrang supply kahit na patuloy pa ang digmaan, at ito ay maaring maging malaking problema para sa mga gumagawa sa loob ng Estados Unidos. Nakikita talaga ng mga pabrika sa Amerika na nakakahanap ang Ukraine ng sapat na murang solusyon sa mga drone at misil. At nangangamba sila na baka pati ang Patriot na misil sa kamay ng mga Ukrainian ay maging mas mura rin ang paggawa. Ibig sabihin, ang mga kumpanya sa totoo lang ay umamin na ngayon ay sobrang limitado ang halaga ng Patriot na misil. Sobrang napalaki. At naiintindihan nila na sa tamang paraan, pwedeng mapamura ang paggawa nito. At natatakot sila na baka gawin nga ito ng mga Ukrainian. Ibig sabihin, makakakuha sila ng lisensya, magsisimula silang mag-produce at malalaman na may mga bagay pala na pwedeng tipirin o gawing mas mura at lalabas na hindi pala ganoon kamahal ang misil na ito kumpara sa presyo na ibinebenta ng Raytheon at Lockheed Martin sa Amerika. Kahit na may lisensya na para sa malawakang produksyon, aabutin pa rin ng ilang taon ang Ukraine. May mga aktibong programa ang mga Ukrainyano para sa pag-unlad. May mga programa sila para sa halos lahat ng kailangan natin. At ang layunin natin ay maging ganap na self-sufficient sa hinaharap. Pero sa ngayon, halos lubos na umaasa ang Ukraine sa mga kaalyado pagdating sa mga misail na pangharang. Sa ngayon, ang may lisensya lang para gumawa ng Patriot sa labas ng Estados Unidos ay ang Hapon at Alemanya. Kung makakakuha rin ng ganitong lisensya ang Ukraine, malunutas nito ang huling issue ng pagdepende ng Ukraine sa mga panlabas na supply. Pero sa totoo lang, bukod kina Lockheed Martin at Raytheon, mayroon pang kumpanyang Boeing na matigas na tumatanging ipasa ang kanilang technological na bahagi. Ang totoo niya, ang technical na sentro ng buong kwento tungkol sa paglilisensya ng paggawa ng mga Patriot na misail ay isang particular na napakalihim na bahagi na siyang tinatalakay ngayon ng pahayagang The Telegraph. Ang pangunahing dahilan ng matinding pagnanais ng Kyiv na makuha ang Patriot ay isang maliit na radar na ginawa ng kumpanyang Boeing. Ang Boeing sa Alabama, nagkilala bilang aktibong radar na panggabay ng PAC-3 K-band. Ito, kumbaga, ang mga mata at tainga ng interceptor na misail. Natukoy nito ang papalapit na misail sa mga huling segundo at bahagi ng segundo ng paglipad at ginagabayan ng Patriot para sa direktang banggaan na nagreresulta sa pagwasak sa balistikong misail na iyon. Ang bahaging ito ay napaka-advanced kaya't nililimitahan ng White House ang pag-export nito kahit sa pinakamalalapit na kaalyado. Kaya't ang pagkakait sa Ukraine ng access dito ay maaring maging usapin ng kanilang kaligtasan. Pero may paraan na ang Boeing ay direktang magbibigay ng partikular na bahaging ito sa Ukraine at ang Ukraine na mismo ang mag-assemble ng mismong missile, ibig sabihin hindi na nila kailangang gumawa ng mga radar na ito. At gusto ko ring banggitin na kahit ang Japan na may lisensya ay inabot ng 3 taon bago natagumpay sa unang pagsubok ng missile na PAC-3. Ayon sa mga inaasahan ng mga analyst, ganun din ang mangyayari sa Ukraine. Mga plus-minus ganun din katagal. Bagamat ayon sa ilang analyst, pwedeng mapabilis ang prosesong ito hanggang 1 taon lang kasi hindi naman emergency ang sitwasyon ng Japan noon, pwede nilang gawin ng kalmado at walang pagmamadali ang pagbuo ng missile na iyon, ang paglulunsad, pagsubok at iba pa. Sa atin, wala tayong ganoong kaluwag sa oras. At ngayon, si retiradong General Phil Breedlove, na dating commander ng European Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, ay binanggit pa ang isa pang tunay na pangamba sa loob ng administrasyon ni Trump. Narito ang CP. Talagang naniniwala ako na may mga pangamba na kung ibibigay natin ang teknolohiyang ito sa Ukraine, maaring mapunta ito sa Russia sa kung anong paraan. At narito, kinumpirma ng isang source na malapit kay Donald Trump sa pahayagang The Telegraph na di umano'y alam na ng administrasyon ang mga kaso kung saan ang mga armas na ibinigay ng mga kaalyado sa Ukraine ay napunta sa itim na merkado sa Europa. Sa totoo lang, ilang beses nang naungkat ang isyong ito sa buong panahon ng malawakang digmaan pero hindi ko pa rin nakita ang anumang ebidensya, mga ulat na malinaw na nagpapatunay sa impormasyong ito. Oo, maraming mga chismis na lumalabas ang mga armas na ito sa itim na merkado na napupunta raw ito kung saan-saang lugar sa gitnang silangan at iba pa. Pero wala talagang ulat kung kayo ay nakakita. Magpapasalamat ako kung ibabahagi ninyo sa akin ang impormasyong ito sa aking Telegram channel na Peachy News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito, mag-subscribe kayo. Kung makakita kayo ng mga ulat na nagsagawa ng investigasyon at napatunayan na totoong-totoo ito.
na ang mga kanluraning armas na ibinigay sa sandatahang lakas ng Ukraine ay napunta sa black market, magpapasalamat ako. Pero gayon pa man, ginagamit din ito bilang argumento. Dagdag pa, may tanong kung saan pisikal na bubuuin ang mga missile na ito. Ang paggawa sa teritoryo ng Ukraine ay gagawing pangunahing target ang pabrika para sa mga mababangis na Ruso. Kaya malamang na ang mga bagong interceptor ay gagawin sa Germany o sa iba pang bansang Europeo, halimbawa sa Poland. Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa ideyang ito? Ang pangalawang kalihim ng depensa ng Estados Unidos para sa patakaran, si Elbridge Colby. Siya mismo, na nausimula ng ikalawang termino ni Pangulong Donald Trump, ay maring tumutol sa anumang suporta para sa Ukraine. Ito ang taong nagsuspinde sa pagpapalitan namin ng impormasyong paniktik at kung ano-ano pa. At ngayon, ang pangunahing pahayag ng publikasyong The Atlantic na kinatatakutan din ni Donald Trump, hindi na humihingi ng tulong ang Ukraine. Mas malakas ang posisyon ng militar ng Ukraine kaysa dati sa mga nakaraang taon, gumagawa na sila ng malaking bahagi ng kanilang mga armas ng mag-isa, napipigilan nila ang paglusob ng Russia at nakakabawi pa sila ng mga teritoryo. At nailipat pa nila ang digmaan sa teritoryo ng Russian Federation. Tinawag ng publikasyon ang Ukraine ayon sa kanilang CP na isang warang kaalyado. Gamit ang terminong hiniram ni pangalawang kalihim ng depensa na si Elbridge Colby na ginamit niya para sa Israel. At ngayon, tinantian ng Finnish na kumpanya na Blackberg Group na noong Hulyo ng nakaraang taon, halos 5 beses na mas malaki ang teritoryong nasakop ng mga tropang Ruso kumpara ngayong Hulyo. At noong Pebrero at Hunyo, 2026, aktual na mas marami pang teritoryo ang nawala sa Russia kaysa sa kanilang nasakop. Sa ngayon, mahigit 80% ng mga kaswalti sa digmaan ay dulot ng mga drone. Karamihan sa mga ito ay ginagawa mismo ng Ukraine. At noong nakaraang buwan, unang beses mula nang magsimula ang pananakop, inaprubahan ng Kyiv ang pag-export ng armas sa teknolohiya dahil mas marami na silang napoproduce kaysa sa kaya nilang bilhin para sa sarili nila. Kasabay nito, unti-unti nang nauubos ang mga pangunahing paraan ng pag-pressure ni Donald Trump sa Kyiv. At nakakatuwang isipin, siya mismo ang bumuo ng ganitong pulisya na ngayon, sa totoo lang, hindi na talaga siya makakaapekto ng malaki sa mga desisyon ng Kyiv. Ayon sa datos ng Kiel Institute for the World Economy, sa unang taon ng ikalawang termino ni Trump, binawasan niya ng 79% ang mga bagong obligasyon ng Estados Unidos para sa tulong militar sa Ukraine. Ngayon, ang pangunahing nagbabayad para sa digmaan ay Europa at ang halaga ng tulong sa pamamagitan ng mekanismo ng NATO ay umabot lamang sa mas mababa sa $7 bilyong kumpara sa, pakinggan ninyo, $127 bilyong na inilaan ng mga kumpanya noong panahon ni Joe Biden. Ang tanging bagay na patuloy na ibinibigay ng Estados Unidos ng libre sa Ukraine ay ang mga datos ng intelihensya, kabilang ang mga detalye ng mga target para sa mga pag-atake sa Russia. Naging isa rin ang Ukraine sa ilang mga kaalyado na tumindig upang ipagtanggol ang Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Nagpadala ng mga technical na tagapayo sa rehiyon na may dalang sky map system para matukoy ang mga Iranian drone. Kaya ito ang konklusyon. Ipinakita ang ugnayan ng mga digmaan sa Iran at Ukraine. Ipinakita nito na ang tumatanggap ng tulong militar mula sa US, ibig sabihin ay ang Ukraine, maaari ring maging tagapagtustos ng tulong militar para sa mismong Estados Unidos. Tandaan ninyo kung paano tumutol si Trump at sinabi na hindi natin kailangan ng tulong ng Ukraine, anong mga interceptor, anong mga drone, ano bang sinasabi ninyo? Kalokohan lahat yan. Pagkatapos ay inamin niya na, oo nga, magaganda ang mga interceptor nila, kaya talagang ginamit namin ang mga iyon. At ngayon, ang pangunahing tanong ay, naiintindihan ba mismo ni Donald Trump at ng kanyang administrasyon na ibang-iba na ang kalagayan ng Ukraine ngayon? Hindi na ito ang Ukraine na palaging humihingi ng tulong. Wala nang pangil si Trump para sabihin na, gawin niyo ito o kung hindi, ganito ang mangyayari. Ititigil ko ang tulong na wala naman talaga. Hindi ko kayo bibigyan ng mga Patriot na missile na hindi ko naman talaga binibigay. Ano pa ba ang mga pangil na meron na yan si Trump? Kung titingnan mo ang buong takbo, noong isang taon, pwedeng subukan ni Trump na makipag-usap kay Zelensky nang minamaliit siya, pinipilit siya. Sabihin na wala kayong baraha na dapat ninyong isuko ang mga teritoryo. Ngayon, wala nang ganitong pananalita kasi nagkaroon na ng mga baraha. Pero malinaw ang isang bagay, sa Amerika, halatang nag-aalala na sila sa masyadong malakas na Ukraine. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy pa.